Bakit nga kaya umatras ang legal counsel ni PRRD? Another tactics nga kaya ang binubuo ni Kaufman? O nawawala na din siya ng pag-asang maipanalo niya ang kaso ni PRRD? Hello mga kababayan! Welcome po sa ating channel. Trending issue bang hanap mo? Huwag kayong mag-alala dahil nasa tamang channel kayo. Kaya kung bago pa lamang kayo dito, huwag nang mag-atubiling mag-like at mag-subscribe. Paalala lamang mga kababayan, Kaufman hindi iwan si FVRRD. Mariin po yung pinabulaanan ni Attorney Nicholas Kaufman ang mga kumakalat na ulat sa social media na umano'y magbibitiw na siya bilang bahagi ng legal team ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nilinaw ni Kaufman na nanatili siyang bahagi ng depensa at tinawag na totally false ang mga aligasyong kumakalat online. Paliwanag ni Kaufman, ang kanyang pagkaka-hire ay limitado lamang para sa confirmation proceedings ng mga kaso laban sa dating Pangulo. Ayon nga sa kanya, I never quit. Ngunit ano itong ating nabalitaan, ang kampo ni Digong ay umatras sa apela sa mga abogado ng mga biktima sa ICC? Narito ang buong kwento. Inatras ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang apela nito sa desisyon ng International Criminal Court or ICC na hindi idiskwalipika ang mga abogadong kumakatawan sa umano'y mga biktima ng war on drugs. Isinumite ni Attorney Nicholas Kaufman ang withdrawal sa ICC Pre-Trial Chamber 1 sa dokumentong may petsang March 16. The defense for Mr. Rodrigo Roa Duterte formally notifies Pre-Trial Chamber 1 of the withdrawal by the defense of its request for leave to appeal the decision ICC 0121-0125-390 Conp. Ani Kaufman sa dokumento, tinutukoy nito ang naunang kahilingan ng depensa noong February 20 na iapila ang desisyon ng Pre-Trial Chamber 1 na tumanggi sa mosyon ng depensa na i-disqualify si Attorney Joel Butuyan at Attorney Gilbert Andres bilang common legal representatives for victims, CLRV at si Nicole Akaina bilang CLRV case manager. Binanggit ng depensa ang umano'y conflict of interest at impediment to representation, ngunit tinanggihan ito ng ICC dahil hindi nila nakapagtatag ng malinaw na batayan ng kampo ni Duterte. Matatanda ang nasa kustodiya pa rin ng ICC sa The Hague, Netherlands si Duterte, kaugnay ng kasong crime against humanity dahil sa war on drugs. At dahil nga po sa pag-atras ni Kaufman sa apela sa mga abogado ng mga biktima sa ICC, ang tanong ng marami ay kung another legal tactic nga ba ito sa defense ni PRRD? Ayon nga po kay Agustin, another legal tactic on the part of the defense that can be viewed dilatory because the court will react and thus shall open another opportunity for the defense to file another possible motion. Matalino po ang defense ni PRRD at alam nila ang ginagawa niya. Possible na taktikang malinaw ito para tuluyan na pong mapawalang sala si PRRD, yun ay kung aayon kay PRRD ang desisyon ng ICC. At ang nakakapagtaka pa dito mga kababayan, nakulong na nga po lahat-lahat si PRRD pero gigil na gigil pa rin ang mga kalaban. Bakit nga kaya hindi na lang sila mag-focus sa totoong problema ng bansa, ang tungkol sa flood control na hanggang ngayon wala pang nananagot? Hindi pa nauhuli ang mga malalaking buaya na salarin. Hindi nga naman mahuhuli yan kung patuloy na may protektor sa mga yan. Dapat sa mga Pilipino, pag may mga ganitong usapin, dapat nagkakaisa. Pag-usapang bayan na. Suriin ninyo ang pro-Philippines. Yung kapakanan po ng bayan ang iniisip, hindi yung kapakanan ng iilan na maimpluwensya. Dahil ang pinag-uusapan dito, pera ng bayan. Kaya talinuhan po ninyo mga kababayan.